So mga tol, ngayong darating na Sabado na po magaganap ang bigating laban sa Tokyo Dome, Japan sa pagitan ng dalawang Japanese star na sina Oya Inoue versus Junto Nakatani. Tiyak na hindi po palalampasin ng mga boxing fans ang laban na yan, lalong lalo na ang mga Japanese fans dahil yan na po ang pinakamalaking laban na mangyayari sa kanilang bansa. Ang laban ng dalawang Japanese star. Bagamat dehado po si Junto Nakatani sa laban na yan, kumpiyansa naman po si Nakatani na kayang-kaya niya talunin si Inoue. Sa isang panayam po kasi kay Nakatani mula sa Fight Hub, sinabi ni Nakatani mananalo daw siya by knockout o kaya naman by decision. 100% din daw na war ang magiging labanan nila ni Inoue. So ibig sabihin mga tol, patay kung patay ang ipapakita ni Nakatani sa laban na yan. At ready na daw siyang i-take down ang The Monster. Sa mga nagsasabi nga po na monster daw talaga itong si Inoue para kay Junto Nakatani, tao lang daw itong si Inoue. At kung sakaling monster si Inoue, siguro daw monster hunter din daw siya. Kung sakaling matalo din umano niya si Inoue, ang next move umano niya, idepensa daw ang titulo sa 122 pounds o kaya naman daw umakyat na siya ng featherweight division. Pero matatandaan mga tol na sinabi ng Team Nakatani noong nakaraan na pagbibigyan umano nila ng rematch itong si Inoue. So baka magkaroon po ng rematch yan mga tol kung sakaling talunin ni Nakatani itong si Inoue. Pero para po sa mga fans ni Inoue, hindi pa rin daw mananalo itong si Nakatani. Dadaanin lang daw yan ni Inoue sa bilis, footwork, at kapag nakachempo daw ng solid na suntok si Inoue at mapabagsak itong si Nakatani, tapos ang laban. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng prediction ang main sparring partner ni Nakatani na si unbeaten Diego Aviles. Para kay Diego mga tol, war daw ang magiging labanan ni Inoue at Nakatani. Itatry daw na i-box ni Nakatani si Inoue at makukuha daw ni Nakatani ang panalo by decision. Malakas daw ang kaliwa ni Nakatani at mabilis. Marami nga daw siya natutunan kay Nakatani sa 100 rounds na sparring nila. Si Nakatani na nga daw ang best fighter na naka-sparring niya, kaya tiwala siya na makukuha ni Nakatani ang panalo kay Inoue. Sa ibang banda naman mga tol, WBC International Middleweight Champion Yumar Marshall nakapasok na sa ranking ng WBC. Nasa pang number 20 rank nga po ngayon si Yumar Marshall sa WBC Middleweight. So magandang balita po yan mga tol. Mga ilang laban pa at sunod-sunod na panalo ni Yumar, tiyak na aakyat siya sa top 10 ranking ng WBC Middleweight. Pero sa ngayon mga tol, patapos na ang kontrata ni Yumar Marshall sa MP Promotion. 6 na taon po kasi siyang nakakontrata sa MP. Year 2020 po noong pumirma ng kontrata si Yumar Marshall. Kaya tingnan po natin mga tol kung ano yung next move niya. Kung magre-renew ba siya ng panibagong kontrata sa MP Promotion. Sa iba pang balita mga tol, Adrian Broner nakatanggap ng backlash matapos po niyang bulihin ang isang content creator at comedian na si Baby Alien. Hinawakan po kasi ni Broner mga tol ang damit ni Baby Alien at winasiwas niya ito. Halatang nakainom nga po si Broner mga tol sa video na yan. Pero sa isang video naman mga tol, nagkaayos na sila at nag-apologize pa itong si Broner. Nagpasampal pa nga po itong si Broner mga tol kay Baby Alien.